Kamay, kung gusto mong kamay. Ang magang tuhod mo ko nga. Masakit pa rin ba? Hindi naman masyado ko. Hindi ko sa'yo, laman loob ang gamot yan. Ayan mo, ayan o, ganyan na po yan. Ang ganda na ng kangkong. Pakita ko nga kay mama, baka gusto niya. Ayan o, ganda mga ka-farmer. Uy, kaway kaway. Sa tain ng kalabaw, hindi mabaho. Tsaka hindi umiinit kaagad. Sa manok, grabe, bilis uminit. Ito mas safe ka dito kasi grass lang po ito. Huy, isang magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, napakaganda ng buhay, napakaganda ng view. Ayan, tingnan nyo naman bago tayo sumilip sa ating mga gulay ay may dumating na po tayong mga ayungin, another batch. At ayun, meron na naman po tayong aabangan na sana ay marami po ang makasurvive ano sa mga bago po nating dating na ayungin. At ayun, sana po ay mag-success tayo dito. It's a long way, mahaba pa po yung journey, pero sabi nga nila kung hindi mo umpisahan hindi mo mararating, diba? Kahit 5 kilometro man yan at lalakarin mo, mararating mo din unti-unti. So ayun, sana ay mapakinabangan natin tong fish pond. Hindi lang po maging palamuti, maging kumbaga bukod sa pagiging palamuti niya, mapagbigay din po ng income para naman yung buong paligid natin unti-unti nagiging profitable. So ayan, ito namang ating mga gulay, mustasa na mga ka-farmer. Ayan, mustasa na. Pwede na itong bawasan pwede ka nang magburo tanggalin natin to. Pwede ka nang magburo. Ayan ay malalakihin pa po natin yan. Yan naman po ay alaga sa ating, naglagay na naman ako ng konting fertilizer. Ayan kagilid nila para naman naligaw na kataba maganda dito. Ano mo na agad, malinis po yung ating pechay. Ay, nagpakuha na ako kay Kongkong ng mga carabao manure. Sasabog namin to doon. Ayan para yan kagabi, tingnan nyo naman ebidensya. Nag-ano pa po ako, dilig pa ako kagabi. Ganito lang to kuya? Alin? Hindi nalilipat itong mga iba na to? Hindi na yan, ganyan yan, kakapal din yan. Kaya nga ito, lalagyan natin ito Kong. Lagyan natin sa gitna, budburan na natin yan. Bubudburan natin, yun na yung pinapang tatabo natin. Magiging mataba na yung lupa. Makapal naman yan. Sa susunod pwede nating nipisan na lang, pero sayang din kasi mangyayari niyan, yung unang lalaki yun ang kuno mong bunutin. Yung mga maiiwan na maliit, hahabol naman, lalaki din naman yun. Marami kasing proseso ng pagtatanim nito. Kung libangan lang naman at hindi naman pang business talaga, mas gusto ko na yung pang ulam-ulam. Kahit medyo makapal, hayaan mo lang sila. Ngayon meron siyang kumbaga sa hito may mga shooter na tinatawag. Yung mga unang lalaki, tapos yung mga maliit nun dahil natatalo siya, medyo hindi mo na siya lalaki. Pero pagka once na kinuha mo na yung mga malalaki, yung iba naman ang lalaki. So wala kang nasayang na dahil pagka papalitan natin to, haluan na natin ng... Kahapon mo yung nabon to kuya? Oo, pinitikan ko ng konti. Tapos sabay dilig. Linggo na naman ulit niya kuya. Hindi, medyo makapal. Kaya medyo kahit papano, 2 times a week. Pwede siguro pa konti-konti. Continuous na supply. Ito Kong, lagyan natin. Yung yung dumi. Yun natin to. Ayan. Natin. Ito kasing kangkong natin, inabot po ito ng matinding ulan. Kaya siguro isa sa mga nagpapadilaw sa kanya ay yung roots niya hindi gaanong ayan medyo mga nakaibabaw lang po.
Ala ko absent si Kongkong ka ngayon. Medyo tinamad daw siya. Sinong tinamad? Papa mo o ikaw? Tatay? Hindi kuya, umahon si tatay. Anong umahon? Umanak din. Umakyat doon. Oo. Kukuha daw siya ng sampalok. Wala ka bang ano, yung pang ano sana? Pwede din kamay. Kung gusto mong kamay. Ang magang tuhod mo ko nga. Masakit pa rin ba? Hindi naman masyado kuya. Hindi ko sa'yo, laman loob ang gamot yan. Ayan mo. Ayan o. Ganyan na po yan. Sa susunod, pagka nag-harvest tayo. Sa bagay, tataba na siguro to no, Kong, no? Pagka... May bono na eh. Hindi, tsaka... Ito na. Tanggalin mo yan. Kinakain talaga yan eh. Ano kuya? Ha? Inaalis lang muna yung ano. Yung mga tayo nila. Oo, nagbablog lang yun. Nakita ko, sarap na sarap pa. Sinasaw sa susuka eh. Tatay kasi ito kuya. Meron ako nakita galing sa puno naman. Sa mga ano, parang uod naman yun. Ay bulating malalaki. Ano ba? Sa kahoy kuya, kinakain. Masarap daw yun. Ha? Kinakain yun. Nakatikim ka na nun? Oo. Yung sa kahoy? Oo, sa kahoy. Tawag namin doon papad. Kapampangan. Problema natin. Kailangan natin makakuha kung ng maraming ganito. May makukuha pa ba tayo? Tingnan mo, tinambak lang natin ng ilang ano. Gumanda, di ba? Gumanda. Si Dodong ang gusto kong kausapin. Baka makakuha tayo dyan sa kabila. Yung mga ano ng baka. Tatakot kami sa mga Ha? kami. Siguro nandun si Dodong. Oo, hindi naman. Ano naman niya. Yung aso kasi no. Ayan o, ganda na. Actually, pwede na to next week. Huwag ka nang kukuha ng kangkong doon. Pwede na tayong kumuha dyan. Hindi ko na i-sprayan yan. Wala na. Oo, wala na tayo i-spray dyan. Ito na lang, yung mga mustasa kung sakali. Pag may nakita akong may uod, hindi na makamonitor naman ako eh. Pero kung wala, wag na natin i-sprayan. Kasi medyo malaki na. Baka po 1 week. Pwede na tayong kumuha dyan. Yung mga malalaki, babawas na natin. Para may ano na. Ito, ayan na. Ayan, sa pechay, ganito din gagawin natin. Ganda. Maganda din po ang kulay nito. Medyo nagdilaw ano. Umahina yung lupa. Ano Kong no? Parang mahina yung nakuha natin na Ano lang sa kuya sa ano? yung ipot. No? Na ano lang sa ulan kuya. Marami ulan, marami tubig. Hindi. Ito nga, laging dapat basa-basa din eh. Kangkong to eh. Di ba? Kahit sabihin mong upland, kangkong pa rin. Kangkong pa rin yan. Shoutout para kay ano. Ang kangkong king ng Europe. Si ka-farmer Tani De Jesus. Yan, mahilig po sa ano, kangkong. Nagbebenta siya. Mahal ng ano. Malaki kinikita niya sa kangkong ha. Mahal kasi ang kangkong doon Kong eh. Sa atin, pag nag-ulam ka ng kangkong, tatawanan ka. Pero masarap din yan kuya. Talagang masarap. Yung iba hindi nila alam yan, diyan yung sustansya. 'Di ba? Pagka ano, buti nga ngayon, syempre ako gusto ko 'yan. Yung iba pag kangkong, Hindi kumakain yung mga iba. ha? Hindi kinakain yun. Pero wala namang gaanong insekto no. Ano kuya? Yung pechay ang kailangan bantayan, matindi ang pechay. Pag nasimulan ng uod, Diretso. ha? Diretso. Oo. Diretso yan. Tapos itong ating itong mustasa, ganyan din pong gagawin natin diyan. Tingnan niyo yung bok choy, matagal talagang tumubo compare po sa mustasa. Hindi pa siya nabibiyak. Wala pa ako nakikita. Kailan ba natin 'to linagay? Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes na po ngayon, pang 4th day. Pang 4th day niya na po mamayang hapon. Wala pa ako nakikitang nag-i-sprout. Hindi naman siguro sablay yung buto. Hindi naman po siguro sablay yung buto. Ayan pa rin oh. Hindi pa rin nagbabasag. Matagal ang bok choy.
Matagal po ang bok choy. So wala pa, hindi pa rin na dinidilig ko naman yan. Dinidilig natin yan. Oh. Oh. Abang-abang lang tayo. Sa ito, ilang days bang lamang nito? 2 days yata, 3 days. Ang ganda na po ng kangkong natin. Tingnan nyo, pwede na to eh. Actually, pwede na po yung kuhanan. Ang ganda na ng kangkong. Pakita ko nga kay mama, baka gusto niya. Ayan o, ganda mga ka-farmer. Uy! Kaway-kaway! Baka ganda ng kangkong. Ayan o. Sarap sa pakiramdam. Saglit lang. Saglit lang po makaka-harvest na. Ayan o, pwede mo nang putulin. Gupit-gupit lang tayo. Tapos yung pechay naman. Medyo makapal po ito ha. Inuuna ko na. Medyo makapal. Pero hayaan lang natin. Magsisiksikan sila dyan. Halos di nyo na makikita yung lupa. Pero dahil lagi naman po natin binibigyan ng foliar fertilizer, di ko po binibitawan to sa fish amino. Tapos naglagay na naman po ako ng triple 14 kahapon. Ayan o. So sa gitna, ginanyan ko lang sa gitna. Huwag nyo pong patatamaan, huwag nyo isasabog ha. Ito ha, tip lang mga ka-farmer, huwag nyo pong isasabog pagka ganito na, kasi tatama dyan, tatama dun sa ano, malulusaw po yan, mainit po yung ano, fertilizer. So ibudbud nyo na lang dyan, tiyagain nyo yan, tiyagain nyo yan. Last na pong fertilizer yan, kasi foliar na lang tayo, yung hindi na natin pwede rin siguro, baka isa pa siguro. Tingnan natin, kita natin yung mga ilang ano, yung mga tinamaan nga natin, medyo nagganon eh. Pero ang ganda. Tapos yung mustasa natin, ito medyo manipis, pero medyo malalaki na. Malalaki na. So pwede natin tong ilipat para ayan, dyan ka ha. Pwede tayong maglipat. Doon nga may mga nilipat ako, namatay. Hirap talaga. Kaya nga kung kayo po ay magtatanim at ayaw nyo naman ng siksikan, gamitin nyo yung thinning method na tinatawag. Nilagay nyo doon. Mas gusto ko kung type nyo yung style ko, mga ka-farmer, na kagaya sa bok choy na nakahill muna siya sa ilalim, sa baba natin itinatanim. Pag tumubo, tapon. Dami ayungin maliliit. Ayun na, naglalaro na. So yun ang mga survivor natin. Ayun. Hi, thank you Lord. Salamat sa biyaya. Teka lang, nice. Ako na distract ako. Pakita ko po sa inyo. Ayun na, yung mga survivor natin, mga bagong dating po yan. Ayun, dami oh. Ayan oh, yung mga maliliit naglalaro na sa mga kumakain na po. Ay, thank you. Salamat sa Panginoon. Ayan oh. Ayun na po sila. Dami nila no. Ayan, may malaki din na kumakain doon. So, ayan na po yung mga bagong dating natin. Mas maliliit. Pero, ayan. Thank you. Kaya pa nating palalimin to. At, ayan na, mapayungin. Naglalaro na. Ayan yung mga maliliit. Ayun, dami oh. Hindi, kumakain na ng mga lumot-lumot. Ayan, may malaki oh. Ang laki no isa no. Ibig sabihin, ano na yan, survive na yan. Ano na eh, nanginginain na eh. Ayan oh. Uy. Oh, gusto mo nang ano ng pechay ha? Mga 1 week to, pwede na. Ito pechay na, kaya mo. Oh, di ba? Hindi ko na binawasan dahil uunahin natin kukunin dyan yung mga lumalaki hanggang sa numipis ng numipis. Dami naman eh. Kangkong pwede na tayo. Pero yung doon, hindi masyadong maganda. Pinalagyan ko na ng ng manure ng ano. Ito pwede na gupit lang. Magdidilaw na yun doon. Gupitin lang po natin, tapos tutubo naman yon. Tapos fertilizer na organic, yung Carabao manure. Ganda oh. Ganda. Medyo nagdidilaw. Oh, medyo ano yan eh. Binugbog ng ulan yan eh. Pero ayan, inaalagyan natin ng ano.
Carabao manure. Ayan o. Po yung ano namin ni Kongkong ngayon. Yan. Yung nagdidilaw nga. Ayaw na umalis nung ano, no? Red tilapia dito sa... Malalaki na. Malaki na. Ang bilis lumaki. Ang bilis lumaki. Grupo ni ano yun eh. Daddy. Pakasarap pong pakinggan. Sarap talaga mga farmer gawin yung ganito. Sarap talaga magtanim-tanim ha. Pakagandang magtanim-tanim. Sino ito? Sino ito? Ang mag-asawa. Nag-date yata ang mag-asawa. Yung ating avocado. Ayan na. Maganda na yung avocado. Maganda sana kung nakukuha natin yung dugo ng baboy. Nakakalimutan nila eh. Kahit ilagay lang nila dito, wag na tayo na magbabaon sa mga avocado. Continuous lang, no, kung para tumaba yung ano, avocado natin. Malay mo, makapagpabunga agad tayo. 2 years. Maganda sa tain ng kalabaw. Hindi mabaho. Tsaka hindi umiinit kaagad. Sa manok, grabe, bilis uminit. Ito, mas safe ka dito. Kasi grass lang po ito. Ang kambing, nasubukan mo na, Kong? Maganda din daw ang ano ng kambing ah. Kasi puro ano din yun eh. No? Oo, damo din yun eh. Hanap ni Papa yan paano kung gagawin dyan sa... Kailangan natin, Papa Yam, ma-maintain natin yung mas malalim pa. Kasi yung ayungin, kailangan na mas malalim talagang tubig. Dapat pala inipon natin. Tinikman natin to. Ha? Pantay ko na Try kaya dito yung naman. drainage nito, Ogel. Ha? Pantay ko na kaya dito. Yung Yung pinaka-slab ng ano nito, drainage. mas maganda. Ibaling yung lupa dito ang medyo mababa. Pero ito, Mas maganda, malaki ang ano. Pwede tayong ano. Mas maganda yan, makagalaw yung tubig. 'Di ba? Yan. Beautiful. Yan na po. Alagyan na natin. Ito yung gusto ko talagang mangyari kasi nga medyo weak yung ating lupa, so hindi din ko naisip na sa bagay sumugal tayo sa ano, chicken manure na nakuha natin. So ibig sabihin yung mga avocado natin, yun ang pinang lagay natin bago itanim, ano. So hahabol tayo, kailangan natin lagyan ng yung mga hasang ng isda. Malaking bagay po yun. Maya't maya lalagyan natin sa palibot nya. Kahit sariwa lang po, okay lang yan. Tapos sa pig's blood sana maganda din. Oh, ganyan lang. Gaganda yan, gaganda. Fertilizer din kasi ito eh, di ba? Fertilizer yan eh. tapin na yan sa mukha ito. Marami na sana tayo. Dami nga doon, kuya. Ha? Dami din. Ibig sabihin mataba yung lupa talaga. Yung mga senyales yan eh. Talagang mataba yung lupa. Pag nawawa ako. Na? Ako, malambot.
Ang ganda nung naalagaan mo din kahit pitikan mo talaga ng konting insekto, pang insecticide ano? Insecticide ba? Kasi kung hindi natin inisprayan to, hindi ko linagyan ng konti, puro uod na to. No? Puro uod na po ito. Muda pa. Tingnan natin to. Mga pailan-ilan ng mga tumutubong damo. Yan o. Napakaganda. Sana magtuloy-tuloy. Pero alagang magnolia, sabi nga nila. Alagang magnolia. Yan, ito palalagyan din natin. Wow. Ganda ng kangkong. Pwede na tayong, si Bebe favorite pala ito eh. Pero mga ilang araw pa siguro anuhin natin kasi kailan ba tayo nag-spray last week. So medyo anuhin natin ng konti. Palipasin. Tapos hindi na muna tayo mag-i-spray dahil pa-harvest na to eh. Ayan o. Usually 7 days lang naman ang withdrawal period. Tapos subukan natin yung kerosene tsaka detergent na pang ano din, pang kontra. Malay natin umubra. Di mas maganda yan. Mas safe. Yan, ang ganda na po ng ating mga avocado. Ayun nga lang, kailangan po nito ng mayat maya na organic fertilizer din. Mga yun nga. Pwede rin ako magpahukay. Paikutan natin ng Carabao manure. Then after siguro mayat maya makakakuha tayo ng hasang sa palengke kahit padala 2 kilo. Ibabaon namin sa ano. Ikot lang sila. Ikot lang. Continuous. Kumbaga araw-araw 2 kilo may nakukuha ka. Maganda kung marami-rami i-distribute natin paunti-unti sa mga halaman natin. Mga fruit bearing trees. Dami ko pa pong naiisip kaya lang medyo ano tayo medyo busy. Kasi dito sana ayan, papalinis natin to. Yung mga saging pwede naman natin itanim po dito sa may baba. Yan sa may baba. Yung tubig niyan hindi naman kumbaga medyo may moisture pa dyan eh. So yung mga saging diyan natin tatanim na yung mga latundan yan sa may baba pa. Kahit every 4 meters mga ganun ang ano lalagay tayo ng saging kasi yung nyug medyo mahina dito, although ito kasi hindi gaano napabayaan to mga farm sa totoo lang, hindi natin na masyadong natutukan to. Ang natutukan natin sa mga nyug ito kasi nga unang-una natatalo ng mahogany. So isa pa po yan sa mga kailangan din natin gawin. Magtitrim po tayo pagka may time, titrim po tayo ng mahogany dahil tagbagyuhan na naman. So kahit yung mga ano dyan, mabawasan man lang para pag hinangin po hindi masyadong ano nang mahahagip ng hangin ba. Ayan, ganda ng kangkong. So tuloy-tuloy lang po yung pag-aawano natin ng Carabao manure. Tuyo na rin naman, ano na siya, composted na talaga. Ay, hindi mainit, di naman mainit kung no. Ibig sabihin pag hindi mainit okay na yan. Mas makapal to eh compare doon sa kabila, mas makapal. Kalaban nating damo. Ilan lang naman tumutubo. May nakita kang damo, tanggalin mo na kong ne. Okay. So ayan po mga farmer, meron na po tayong
organic fertilizer na nilagay. Ang ating Carabao manure na composted na doon na napakaganda. I'm happy again. Syempre papakuha pa tayo pagka bilis lang pala mabulok. So ayan, ito lalagyan pa ni Kongkong. Ganda, magiging maganda po ito. So yun po yung kanyang task ngayon. Bukas wala siya, sabi ko sa kanya bago mamayang hapon. Tsaka kalapati pala ko nga. Biling ko na sa'yo. Gusto mo ba ng YB? Bigyan kita. Ikaw gusto mo? Gusto mo? Si Rambo binigyan ko eh. Namatay ba yung kanya? Mamaya pagka may time, pili tayo doon. Nandito pala kahapon si BBC, si Birdie Bird. Dumating na alas 5 na, nag-orchids na ako eh. Sabi sa akin, nakita rin kita boss, kinamayan ko kagad. Sabi niya, may lechon ka pa ba? Naku, sabi ko wala na. Babalik na lang daw sa ibang araw. Birdie Bird eh. Ano po yun ng BBC? Release! Siya yun. Idol yun eh. So, ayun. Tapos ito mga farmer, pechay na. Konting kembot na lang. Makakapaggata na tayo ng tilapia. Picadillo na maraming pechay. Ang sarap. Picadillo na maraming pechay. Ayan. Hindi ko na po inesprayan to ng fungicide. Okay na rin naman. Tingnan nyo 3 months plant ko. Tingnan nyo mga farmer. Wala na. Pagka nagkaganyan, ang hirap. Pag inarawan yan, wag na. Kaya ako, kung magtatanim po kayo, lalo na kung beginner din naman at hindi pa po masyadong kagaya ko, ayoko na pong magpalit ng estilo kasi medyo maselan ang mga pechay at mostasa. Pero kung let's say nag-replant kayo at wala naman pong araw at medyo maulan, okay yun, makaka-recover mga siguro 4 days, makaka-recover siya. Pero kung let's say ganito ang init, open kayo, maglipat kayo, ay nako, mahihirapan. Kuberan nyo, payungan nyo. Ganun po ang mangyayari. Kaya mas prefer ko na po yung direct. Tapos tabon-tabon na lang. Huwag po kayong manghinaya kung gusto nyo magbawas. Nasa sa inyo na yan. Pero tingnan nyo naman na effective naman po yung ganun. Kaya lang hindi mo talaga makukontrol pag nagbudbud kayo, talagang may makapal na part. Pero nasa sa inyo na yung kung babawasan nyo. Ako naman, nag-decide na po ako na wag nang bawasan dahil ang gagawin namin yan, kukunin ko na yung mauunang lumaki. So yun lang ang style. At tuloy-tuloy naman po tayo, araw-araw naman may update tayo dyan. So pag nag-harvest kami, makikita ninyo na ayun, kinukuha yung malaki tapos may iwan, makikita nyo po aarangkada ng laki yung pagka nawala na po yung mga superior sa kanila. Parang ganun din kasi yan eh. So ayun lang, okay na po tayo mga ka-farmer at lipat naman tayo sa kabilang vlog. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Enjoy tayo, enjoy.